na-settle naman sa kanila na kaya naman talaga ng Pilipinas. We just have to prepare. Tama ba? So yan. So, kung meron tayong messages, i-address na lang natin. Okay sana ako sa i-reform yung educational system. 8+12 man yan o ano. Pero, mag-ingat din tayo kasi hindi naman cure all itong K+12 sa educational system natin. Doon lang sa K+10, kasalukuyang K+10, hindi na nga natin, meron na tayong mga data na 100 pumasok ng elementary, 4 na po lang makagraduate, ilan lang, 20 lang makagraduate ng high school, hanggang 10 lang makatapos ng college. Yeah. So, kahit i-reform mo yan, hindi mo naman binabago yung structure, wala ding mangyayari. Pero, bilang investment sa human capital, okay yan na i-reform natin yung educational system natin. Yung content, yung gano'n, kailangan talaga. Sa akin lang, yung pondo, bilisan nila. Tapos, tiwala lang. Kasi alam naman natin na magaling naman yung mga nagpapatakbo ngayon sa gobyerno. Sana wala lang talagang corrupt. So, sa mga Pilipino, sa bayan ng Pilipino. So, sa akin makiusyoso kayo kung ano talaga yung PhilHealth para malubos niyo yung mga kung ano ba talaga to at may patupad to ng maayos at maging mas mabuti kayong mga tao. So, yun lang. Ang masasabi ko lang ngayon, kasi yun nga, implemented na siya. Siguro ang gawin na lang natin, yakapin na lang natin yung K+12, gawin na lang natin siya, parang anuhin na lang natin siya, ang tawag dito, sundin na lang natin siya para mas mapadali na lang yung pagbabago na gagawin. Yes, so hindi po na kasi tama sa atin, ito na naman yung K-12, hindi na natin pwedeng balikan pa yung wala pa siya. Although, marami pa rin tayong problema dun sa dati na 10-year period lang yung education system. Sana lang, malaki yung budget, i-allocate ng ayos. Yun kasi yung pinaka-problema natin marami pera, na ang ganda pakinggan, malaki yung budget. Pero, yung allocation, sana maayos yung bigay ng pera kasi yun talaga naiipit yung pera sa maraming, kasi dami-daming sector na pagdadalan, mga barangay, ganyan. Tapos, sana magkaroon ng open interaction, parent, teacher, school, government, kasi hindi alam yun nga, sabi na nga kanina, hindi alam ng magulang, kasi usually puro negative talaga kung tatanungin mo yung mga magulang kasi hindi sila open, hindi nila alam na binibigyan pala ng chance yung mga anak nila sa mas marami pang oportunidad. Sana i-open sa mga magulang yun. Sa akin, message sa government, sana ma-sustain yung budget kasi diba maraming ang negative na tao, yung hindi sila naniniwala na kayang ipatupad yung K+12, kailangan na-sustain yung budget para maging successful talaga tayo yung ekonomiya ng bansa, para mapatunayan natin sa ibang bansa na kaya din natin kumunlad. Yun lang po. Isipin na lang natin na yung K+12 ay para sa edukasyon, para ma-improve yung education, at hindi para lamang makiuso sa ibang bansa, kung ano man. Ang aim ng K+12 ay para makifree ba yung poverty, tsaka para maging mas globally competitive yung mga gagraduate, tapos maging mas emotionally prepared. Tapos po natin ay nagkaroon po tayo ng IC. Maraming salamat po sa sponsors natin para sa IC na ito. Bago tayo magtapos, syempre bago tayo uminom, i-settle muna natin kung ano nga ba yung napag-usapan natin ngayong hapon. Syempre, kailangan meron tayong output from all the things na pinag-usapan natin. So, ang K+12 ay isang sistema na hindi naman talaga siya totally bago. Bago siya sa mamamayang Pilipino. Pero ito ay hindi necessarily na dinadali ng gobyerno. Siguro minadali talaga yung implementation kasi nakita ng gobyerno ang pangailangan. Nakita ng gobyerno ang pangailangan ng bansa natin kasi medyo nangungulit na tayo. Ang sino mga nagbubukas ng pinto ng kaaralan ay nagsasara ng pinto ng mga kultura. Kasi gusto kong i-end ang ating usapan ngayon na kaya ito ginagawa ng gobyerno natin ay para yung edukasyon, yung mapatunayan
ng Pilipinas na mag-aahon sa kanila. Di ba? Yung edukasyon na mag-aahon sa Pilipinas. Sa papaano paraan? Sa pag-prepare dun nga sa human force. Sa mga susunod na henerasyon. Kasi syempre, kapag ang mga tao sa susunod na henerasyon ay well-educated, mababawasan ng privilege. Kung hindi man natin ma-zero talaga, minimize natin siya. Inversely proportional. Ayan, so, bilang magkatapos natin, we had a great talk. Salamat. Salamat, Vicky. Salamat, Sam. Salamat, Yovil. Salamat, Gio. At salamat, Kuya Edmond. At maraming salamat po sa lahat ng Ayan, so, ano yun? Kaya maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa pagdalo sa aking show. Ayan. So, maraming salamat. Pagkakuhan po natin. At sana ang K+12 na ang magsilbing diamante ng susunod na henerasyon. Pagkakuhan po natin, kung mawakita. Kung tayo kabalakpak. Kaya thank you, Ma'am Maria. Salamat, ma'am. Bye-bye. Salamat